Mapagpalang araw po, ano? Ito po ang inyong kaibigan, Jesus. Brother Manny Bautista, medyo naharito po tayo kasi alam niyo yung panahon, malamig, mainit. Hindi na kaya ng mga katawan natin yung, halimbawa, nasa mainit ka, pagka biglang lalamig. Ganun ba yung mga ganun sitwasyon? Tapos pinapawisan tayo. Sometimes, nangyayari talaga yung namamalat. Kagaya nito, medyo ano ko, pero okay pa naman. Ano? Sana maintindihan niyo po, ano? Purihin ang Panginoon, okay? Sandali lang. Ang gagawin natin. Sige po, balik na tayo, no? Naalala ko ito, mayroon pala akong baon. Yeah, ito yung magandang ginagawin pag namamalat ka. Pag meron kang ganito, nakakatulong ito. Ang galing ng technology, ano po? Yung mga utak ng tao talaga. Basta gamitin lang sa mabuti, ah. Sige, tignan natin ang Bible kung ano sinasabi ng Panginoon Diyos. Ang aral ng Diyos, ibinigay niya kay Jesus. Tingnan natin ang testimony ng ating Panginoong Jesus. Okay, by the way, meron po tayong kasama sa loob ng tahanan. Baka kala nyo, tayo-tayo lang. Oo, gano'n na. Ito. Iyan lang natin siya. Si nanay, panganay, si brother. Ang dakilang malaking reward po niya sa Diyos yan. Alam ko yung mga ginawa niya sa kanyang magulang yan. Okay? Ang sabi ng ating Panginoong Yesus, dito magkakaroon ng, tingnan muna natin ano sinabi ni Panginoong Yesus sa kanyang sulat na siya'y nangangaral. Sa 1:12:49 at saka 50. Sabi ni Yesus, sapagkat hindi ako nagsasalita sa ganang sarili ko lamang, kundi ang Ama na nagsugo sa akin nang siyang nagutos kung ano ang aking sasabihin at ipapahayag. So maliwanag po kung ano ang gustong mangyari ng Diyos, yun po ang susundin ni Jesus hanggang kamatayan. Tingnan natin ang salita ni Pablo. Dito sa epistola ni Pablo, merong nakalagay dito. Ito sa Pilipos chapter 2, verse 5. Magpakababa kayo tulad ni Kristo Jesus. Says, kahit siya Diyos, hindi siya nagpumilit na manatiling kapantay na sa Diyos. 7. Sa halip ko sa niyang binitawan ang karapatan niyang ito at namuhay na isang alipin. Ipinanganak siyang katulad ng isang karaniwang tao. 8. Siya'y nagpakababa at naging masunurin hanggang kamatayan. Oo, hanggang kamatayan sa krus. Kung ano po yung inuutos ng Diyos sa Panginoong Yesus, ginawa niya yun hanggang kamatayan. Di ba? Sa kasaysayan, ipinako sa Yesus sa krus, namatay siya. Inilibing at muling nabuhay at umakyat sa langit. Ganyan po kanyang pagsunod sa Diyos. Kaya kung sa pananampalataya, kung meron man po tayong tutularan, ay walang iba kundi mismo ang ating Panginoong Yesus. Di po ba tayong mga tao mahilig tayong mangopya? Totoo yan. Lalo na tayo, mga Pilipino tayo. Pag sinabing state child, di po ba ganun ang utak natin? State child. Kinokopya. Kaya marami pong naruuli ng mga illegal. Ang tawag doon, imitation. Naalala niyo po yung mga pantalon? Di ba sikat Levi's? Pag nalaman ng Levi's, merong nagbebentang Levi's sa Pilipinas,
na nung i-check nila, hindi galing sa kanila, sigurado, mariread ka rito. Yun ang mga imitation. Oh. Pero pagdating sa pananampalataya, kung meron man tayong kokopyahin, walang iba kung hindi ang Panginoong Yesus. Tignan pa natin ang salita ni Pablo. Dito sa unang Korinto chapter 11. 1. Tularan ninyo ako gaya ng pagtulad ko kay Kristo. O anong sabi ni Apostol Pablo? Tularan niyo ako gaya ng pagtulad ko kay Kristo. Sinong tinularan ni Pablo? Si Kristo. Sino si Pablo? Apostol ng mga hentil. Tayong Pilipino po, hentil tayo. Yan ang utos ni Pablo. Tularan niyo ako. Kasi po, ang ginawa niya, tinularan niya si Jesus. Ibig sabihin, ang kanyang ministeryo hanggang kamatayan po. Kanya lang, iba lang klase ng pagkamatay ni Pablo. Ang iniling niya, nung atula siya ng kamatayan, gusto ni Pablo, yung cross nakabaligtad. Yung naka-X siyang ganyan. Imbis na pa-cross, X, yung kahoy. Doon siya tinali. Doon siya namatay. O, pati sa pagkulang na lang, tularan niya diretso si Jesus nakapako sa cross. Si Pedro naman, namatay din sa cross. Kanya lang iniling ni Pedro, ibaligtas yung cross. Kaya yung ulo ni Pedro, nasa ilalim. Pero cross ang binaligtad. Si Pablo mga ginawang hekis. Doon siya namatay. Nung ano po yan, namatay siya nung 46 AD. Ayan. So, ang sabi ni Jesus, ang aking aral ay hindi sa akin, kundi sa Ama na nagsugo sa akin. Ngayon, pag naniwala ka naman sa aral ni Jesus, tignan po natin ang benepisyo. Tayong mga tao, mahilig tayo sa benepisyo eh. Bakit po? Magbuhat po na mag-pandemic, ay, kada tao nagkakaroon ng benepisyo eh. Ano bang benepisyo dyan? Naging bukang bibig na po yan na magsimula po yung pandemic. Natatandaan ko yan eh. Ano man pinag-uusapan, ang tanong kagad, anong pakinabang? Yan, tingnan natin ang pakinabang pagdating naman kay Jesus. Verse 50. At alam kong ang kanyang utos ay nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Kaya't ang ipinasasabi ng Ama, ang siya kong sinasabi. Ito po yung benepisyo. Pag naniwala kayo kay Jesus, yung salita ng Diyos, dala niya. May buhay na walang hanggan ka. So, ibig sabihin, hindi ka na ba mamamatay? Kasi buhay na walang hanggan eh, kung sa malikot na isip, hindi po mamamatay ka muna. Hindi mo makakamit yung buhay na walang hanggan kung di ka mamamatay. Bakit po? Ganito kasimple yan. Buhay tayo ngayon, meron tayong laman at dugo. Ang tao ba pwedeng pumunta sa langit na merong laman at dugo? Hindi. Kasi may laman at dugo siya. Bahagi siya ng planet Earth. Nasa ilalim siya ng gravity. Kaya kita nyo po, naglalakad tayo, hindi tayo lumilipad. Because of gravity. Pero pag namatay na po tayo spiritually, hindi na tayo sakop ng gravity. Lumulutang na tayo. Kung mananampalataya ka, doon mo makakamit yung buhay na walang hanggan sa piling ng Diyos. Kung naniwala ka at sumunod ka kay Jesus. Kasi po, kahit maniwala kayo ng maraming beses, kung hindi naman kayo sumusunod sa ating Panginoong Yesus,
Kahit anong salita na pa ni Jesus, hindi nyo pinaniniwala nyo, pero ayaw nyo namang ganapin. Wala rin pong kwenta yun. Kaya akala ng iba, yung iba nga, ito pinatato ko sa likod ko si Jesus, pakikita pa yung tato. Yung iba dito sa mga braso. Akala nila kung mo pinatato, okay yun. Hindi po ganun magturo ang Diyos. Walang patato-tato. Tignan natin ang salita ni Juan. 1:3:36. Ang nananalig sa anak kay Jesus ay may buhay na walang hanggan. Buhay na walang hanggan. Ngunit ang hindi tumatalima sa anak kay Jesus, hindi magkakaroon ng buhay. Mananatili sa kanya ang puhot ng Diyos. Dito po para makita natin totoo ang ating paniwala sa Kristong ito, anak ng Diyos, kung tayo po'y sumusunod sa Kanya. Hindi lang natin ako naniniwala na mo. Kaya nga sinabi ko halimbawa pinatatato pa sa katawan ang mukha daw ni Jesus ito. Palagay na, yan nga talagang mukha niya. Pero hindi nga po ganyan ang turo ng Biblia. Meron ba tayong mababasa sinabi ni Jesus? Ipatato mo ko sa katawan mo? Wala po. Tayo pong mga tao, tinuturuan tayo sa pamamagitan ng Biblia. Kung ano po yung nakalagay sa Biblia, yun lamang po ang inyong paniwalahan. Huwag nyo na pong dadagdagan. Kasi po, kumbaga sa pagkain, kumpleto ricados na po yung nakalagay sa Biblia. Kumpleto na po yan. Hindi na po dapat yan dagdagan. Ano po, lagi po natin tatandaan yan. Tingnan natin dito. Meron kasi akong nabasa rito. Ito po, sa pahayag 22:18. Akong si Juan ay nagbababala sa sino man makarinig sa mga hulang nakasahad sa aklat nito. Babala po ito. Ano sabi ni Juan? Sa sino mang magdagdag. Sino mang magdagdag sa nilalaman ng aklat na ito. Ito na po yung babala. Idaragdag ng Diyos sa kanya parusa ang salot na nakasulat dito. Kaya kung ano po yung nakasulat dito, wag na natin dagdagan. Mahirap po kasi lalabas ang Biblia pala kulang-kulang. Hindi po ba ganon? Kasi dinadagdagan mo Kung ano yung nakasulat, halimbawa, anong nakalagay doon sa 1:3:36? Yung naniniwala kay Jesus, may buhay na walang hanggan. Pero yung hindi sumusunod kay Jesus, mananatili sa kanyang puhot ng Diyos. Tapos magdadagdag ka pa kung ano-anong idadagdag mo. Wag. Ang gawin mo na lang, sumunod ka na lang. Ganun lang po kasimple ang pananampalataya. Baka akala nyo mahirap. Pinapahirapan nyo lang po sarili ninyo kung ano-ano kasing dinaragdag ninyo Wag na po natin dagdagan dahil maliwanag ang sabi ni Juan. Babala. Warning. Buti nga mayroon pang warning yung lindol, may warning ba? Wala. Pag lilindol, mamamalayan mo lang, lumilindol na lang. Wala pa pong na-discovering anumang machine na alam nila lilindol. Wala. Kaya kung minsan, ang sarap ng tulog mo, magigising kang bigla, umuuga-uga ka na. Kasi walang nakakaalam. Buti ba yung bagyo kahit pa paano sinasabi ng Pag-asa, paparating yung bagyo dyan. Kahit pa paano,
may nagsasabing pa parating yung bagyo. Kaya sa Pampanga noon, sabi nila, yung mga bahay kasi no, pag ganyan yung kawayan sa itaas, tatali mo ng mahigpit yun. Baka lilipad yung bubong mo, yung atip kung tawagin. Sa probinsya, usong-uso yan. Kasi po sa probinsya, simpleng buhay lang kasi eh. Pero pag dumarating yung bagyo, tinatali po talaga nila. Ako, taga-probinsya ako. Nagtatali din po ako noon. Eh bakit? Iba na yung nakahanda ka. Kaya tatandaan nyo po, yung Biblia po, specific yan. Kaya nga po yung salita ni Jesus, hindi niya rin sariling salita yun. Yung sinabi ng Diyos sa kanya, kanyang ama, yun din ang kanya sinasabi. At yung mga apostol, yun din po ang sinasabi nila. Tingnan natin yung mga apostol. Gumawa ba sariling sulat ang mga apostol? Hindi. Ito po ang sinasabi ng kasulatan. Kaya kung magbabasa lang kayo ng Biblia, hindi po kayo maliligaw eh. Hindi kayo maloloko ng tao. Kahit na matalino pa, hindi kanya may liligaw. Basta nagbabasa ka lang. Eh yung iba kasi kaya naliligaw po, alam niyo anong dahilan? Ayaw nila magbasa. Kaya tuloy, yung ibang nagbabasa, loko-loko eh. Meron silang konting binabago. Maniwala kayo. Pero pag nagbabasa ka, hindi ka niya maluloko. Kasi meron kang, kaya ako nire-required ko po na kung may Bible study, kagaya nito, kung meron kayong Biblia, sabi ko, susundin nyo. As sinasabi ko, kahit anong Biblia po, pwede naman. Wala tayong kinikilalang, ay, mali yan, tama yan. Meron kasi mga critics. Alam niyo po ba yung mga critics nito? Ano sabi nila? Yung ganitong salin ng Biblia, mali yan. Kita nyo? Bakit yung nagsalin ng Bibliang yan? Hindi lang isang tao, kundi maraming Bible scholar yan. Pagkatapos, sasabihin mo, mali yan. Magtataka ka, yung sinabi niyang mali na yon, minsan ginagamit din nila. Oo. Yung mga Bibliang pinipintasan nila, sometimes ginagamit nila. Kaya sabi ko, meron din kalokohan itong taong ito. Sasabihin mo mali yung salin ng Bibliang yan, pagkatapos, nakikita ko ginagamit din nila. Hindi, wala pong mali dyan. Ang mali yung utak ng tao. Kung malikot. Tingnan natin ang sabi ni Pablo. Galatia chapter 1 verse 11. Ibig kong malaman ninyo, mga kapatid, na hindi katanang tao ang mabuting balitang ipinangangaral ko. O kita nyo? Anong sabi ni Pablo? Yung ipinangangaral ni Pablo ay hindi katanang tao. O, 11. Hindi ko ito tinanggap mula sa tao. Hindi pala tao ang nagsalita kay Pablo. Sabi niya, tuloy natin. Ni itinuro sa akin ng tao. Si Jesucristo ang nagpahayag nito sa akin. Ang ating Panginoong Yesus po pala, tinuruan si Pablo kung anong sasalitaan din ni Pablo. Ito pagtatapat ni Pablo. Pero may mga ibang reliyon po, hindi naniniwala kay Pablo. Ang tawag nila kay Pablo, yan naman si Pablo, sinungaling yan eh. Sinungaling daw po si Pablo. Naniniwala naman sila kay Apostol Pedro. Ang problema, yung sulat ni Pedro, hindi nila pinaniniwalaan. Ito po hindi nila pinaniniwalaan. Ito naman turo ni Pablo naman, ay ni San Pedro. Dito sa, tignan natin
sa Gawa chapter 4, verse 12. Ang sabi ni San Pedro ay ito po. Basahin po natin para makita niyo po Ito yung sinasabi kong pinaniniwalaan nila si Pedro bilang apostol ni Jesus. Pero hindi sila naniniwala sa talatang ito na sinabi ni Pedro. Ito, sa Gawa chapter 4, nagsalita pa sina Pedro at Juan nang dumating ang mga saserdote. Sinong nagsasalita? Si Pedro at Juan. Tingnan natin yung salita ni Pedro at Juan. Sa 4:12 ng Gawa, kay Yesu Kristo lamang matatagpuan ang kaligtasan, sapagkat sa silong ng langit ang kanyang pangalan lamang ang ibinigay ng Diyos sa ikaliligtas ng tao. Salita ni Pedro yan, kasama si Juan. Sino ang tagapagligtas? Ang ating Panginoong Jesucristo. Sa silong ng langit na sabi niya, pangalan ni Jesus ang ibinigay. Kasi po, hindi nila kinikilalang si Jesus tagapagligtas. Kaya ayaw nilang maniwala kay Jesus. Kaya sabi nila, naniniwala naman kami kay Pedro, si Pedro, apostol yan. Pero hindi kami naniniwala si Kristo ay tagapagligtas. Kita niyo po? Kaya po yan ang Kung ano po yung nakasulat, paniwalaan na lang natin. Hindi naman natin kinokontra, binabasa lang natin At wala din po akong sariling Biblia. Ito galing sa yung Dagijon International, Nagpapalimbag sila ng Biblia. Namimigay sila ng Biblia sa mga tao. Anong nakalagay? Sinong binibigay nila? Ito, nagbibigay sila sa mga hotel, motel, ospital, bilangguan, mga kasundaluan, mga estudyante, mga nurses, at 70 bansa, 70 nation sa buong mundo. Namimigay sila ng Biblia. Ito po, libre lang ito. Nakasulat Alam niyo po yung nakasulat, wag na po natin babawasan o dadagdagan kasi mapanganib. Kaya yung sinabi ni Juan, wag dadagdagan, meron din nakalagay doon, wag mong babawasan. Tandaan niyo po wag po tayong magpaloko, basta may Biblia, basahin lang po natin yan. At bago kayo magbasa, ingin niyo po yung guidance ng Panginoon Diyos. Alam niyo kung minsan ang sabi nila, bakit gano'n nagbabasa ako ng Biblia pero demonyo pa rin ako? Ang totoo niyan kasi, gusto nilang magbasa pero ako payo ko bago yung magbasa, ingin ninyo ang tulong ng Diyos. Bakit? Salita ng Diyos yan Para siya po ang mag-guide sa atin. Gaya nito, nag-pray tayo kanina, hiningi natin ang tulong ng Diyos. Siyang gagabay sa atin para hindi po tayo maisahan ng mandaraya ni Diablo. Sige po, hanggang dito na lamang ang ating munting video. Ito po ang inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. Nandito po tayo sa Barangay 102, Sonid, District 1, Tondo, Manila, sa tahanan ni Nanay, tsaka ni Brother, biyanan po si Sister Mihan, na minsan nakilala ko na po sila at ngayon tuloy-tuloy po ang pagbabahagi ng Ebanghelyo sa kanilang tahanan. Sige po ito po muli ang inyong kaibigan kay Jesus. Like and share, i-share nyo na pong i-share. Kaya sana naman kung kanino kayo mag-share lang. Pag i-share naman po ito, tungkol naman sa Diyos Hindi po ba? Bye-bye.